tropa, di ka nag-iisa. May kasama ka. Handa kang damayan. Heartlines Youth Edition sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng Sambayanan. Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Ako po si Kuya Pastor para sa programang Heartline Youth Edition kung saan pinapakinggan ang inyong nararamdaman dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At muli po, kami po ay bumabati ng isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. At nakikita nyo naman po, hindi po ako mag-isa pa rin ngayong gabi. At syempre kasama pa rin po natin sa ating programa. Walang iba kundi ang ating Kuya Pastor Iel. Magandang gabi sa iyo, Pastor Iel. Magandang gabi rin po, Pastor. Ayan, so syempre sa ating mga viewers. Yes, at medyo iba yung setup natin ngayon, yes. Di ba? Sa mga nakasubaybay po sa amin sa Facebook Live, ay makikita nyo po yung panibagong setup natin sa ating pakikipagkwentuhan. At siyempre, Pastor, gusto natin kumustahin yung ating mga kaagapay ngayong gabi. At tayo ay nagagalak na muli na makasama sila. At ikaw ba, kumusta ka bago natin kumustahin ang ating mga kaagapay? Mabuti naman ako, Pastor. It's been weeks na since then yung after nung kasal ko last year. Yes, at saka napakabilis ng ng panahon talaga kasi patapos na naman ng January. Yes. Diba? At patalo na tayo sa Love Month. So mukhang first time mo din magse-celebrate ng Valentine's Day. Yes. Hearts Day nga. So kumusta naman so far yung almost 2 months of being married? Diba? So far, masaya siya kasi there are things na na-enjoy ko sa bilang isang married man, ganun. And for me, it's at the same time challenging siya kasi may mga pagkakataon niya na parang feeling ko parang hindi ko na dapat ginagawa, pero ang hirap mag-adjust kasi syempre dun sa dating namin bahay, kanya-kanya namin bahay, parang meron kaming mga practices o mga rituals, ika nga, na nakasanayan namin. Kumbaga may sarili kayong culture. May sarili kaming culture. Yes. Kaya yung minsan, yung simpleng pagkain, yung oras ng pagkain, parang magkaiba kami. Kasi, yun nga, ako, sanay ako ng maaga, siya nasanay siya ng medyo late. So, medyo nag-a-adjust ako kasi, syempre, siya yung nagluluto, hindi naman ako. So, may mga ganong factors. And syempre, at the same time, yun nga, yung kabuuan ng kasal, pagiging isang kasal, medyo siya, challenging din spiritually kasi syempre may mga disciplines kami na hindi namin nagagawa. Parang for example, ako I always do worship daily, pero siya dahil nga pagod na, kakaluto, kakalinis, sometimes nagpapahinga na siya. So, may mga ganung factors. Pero siguro general, masaya siya. Sobrang saya. And magandang opportunity to really get to know each other more. Yes. Diba? Kasi not because you've been in a relationship for a long time, ganun mo na rin kakilala talaga yung napangasawa mo. So, this is another journey that you're really taking. And ako naniniwala ako na isa to sa masayang part ng pagiging mag-asawa. Yes. And naniniwala din ako, lagi din naman natin itong sinishare sa mga kaagapay natin, na napakahalaga ng timing. Yes. Diba? Kapag nandun ka sa kalooban ng Panginoon and perfect time na ng Panginoong Diyos, talagang makikita mo na sabi nga sa Bible, diba? Lahat daw ng bagay pag nasa oras, nagiging maganda. Amen. It's really beautiful. And maganda yan, Pastor, na nasubaybayan din ng mga kaagapay natin, yung medyo yung love story nyo, no? Kasi tayo, ako kasi personally, I really don't encourage na yung mga young people talaga maaga pumasok sa relationship. And lagi naman natin sinasabi sa kanila na napaka-importante na bago ka pumasok sa isang relasyon, naiintindihan mo yung buong konteksto at intention bakit ka ba papasok sa relationship. If it's not for marriage, 'di ba? Baka hindi pa talaga proper time. At you must enjoy your relationships with friends. Na dapat din yung mas binibuild mo meaningful relationships with people habang bata ka. Amen. At pag dumating yung panahon na ikaw ay nasa sapat na gulang, 'di ba? You are matured enough physically, mentally, 'di ba? Emotionally, spiritually, and financially, doon mo makikita na maybe it's the proper time
'Di ba? Ito na yung doon mo i-consider na talagang praying and looking for that lifetime partner. Kasi si Lord naman hindi naman nalilate yan sa mga ipagkakaloob niya sa atin. So isa yan sa kagandahan ng kapag nagsasubmit ka doon sa kalooban ng Panginoon at naiintindihan mo yung kahalagahan ng oras pagdating sa usapin ng pagmamahal. Bakit ito na naman yung binobrought up natin, no? Bungad ng ating usapan. Kasi aminin natin, marami sa mga kabataan talaga, ito yung pinaka-greatest na struggle talaga. Na feeling ng natin pagbata tayo, ang pinaka-end goal natin is to be married and to find that sabi nga sa Christian community, God's best, 'di ba? Parang yun yung pinaka-ultimate goal natin in life. Pero kapag tayo nakita natin yung purpose na natin sa Panginoon, doon mo ma-realize na hindi pala ito yung pinaka-greatest purpose natin. This may be part of our purpose dito sa mundo. Siyempre, sabi nga ng Lord din, humayo kayo at magpakarami, 'di ba? You really have to populate the earth. So part yan ng assignment natin. Pero may mga tao kasi hindi rin talaga tinawag, 'di ba? Para bumuo ng pamilya, 'di ba? At mas magiging magkagamit-gamit sila sa Panginoon na single sila, 'di ba? Lalo sa kaharian ng Diyos. Yan din naman yung napatunayan ni Pablo, 'di ba? According to his statements. But of course, yan po ay pambungad po lamang na ating pong mga pag-uusapan ngayong gabi at yan po ay kumbaga teaser. Diba? Teaser lang especially sa mga young people natin at patuloy po kaming nag-iimbita sa mga kabataan po natin. Nasamahan po kami ngayong gabing ito sa 1.5 oras ng usapang puso at counseling. At napapakinggan din po tayo via online streaming ng febc.ph. Kung saang panig man po kayo ng mundo ay maaari nyo po kaming mapakinggan basta meron po kayo nitong app na to. Kaya i-download nyo na po kung hindi nyo pa po na-download itong app na to. At alam ko lahat naman po tayo halos ngayon ay naka-smartphones na. So kapag may smartphone ka, may internet ka, i-download mo na to para meron kang access sa lahat po ng program dito po sa FEBC or dito po sa DZAS. At kahit nga po kayo ay nasa ibang bansa at alam ko marami po sa ating tagapakinig ay nasa iba't ibang panig ng mundo. At kaya po kami ay bumabati ng isang magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. At siyempre po gusto rin po namin mag-shoutout sa mga kasama po natin dito sa production. At nandyan po si Kuya Reggie Villena at si Miss Hannah Placer na ating pong kaklase din. At ang ating pong RTB team, si Wen Balatukan at mga broadcast engineers at mga nasa Bukawi transmitter site. At siyempre, Pastor, last week nag-start tayo ulit na magkaroon ng Facebook Live, 'di ba? Magkaroon ng access. And may mga ilan tayong mga kapatid na na-miss na batiin. Gusto ko lang batiin yung ilang po sa ating mga kaagapay na noon pa man ay lagi na po natin kasama dito po sa Heartline Wednesday. Binabati po natin si Tita Marilu Dumasig. Good evening po. At nandiyan din po si Tita Juliet Adrada. Sabi ni Tita Juliet, wow, nasa studio na po pala kayo. Actually po, matagal na po kami sa studio pero ngayon lang po kami ulit nagkaroon ng Facebook Live for this past few weeks. At kami rin po ay nagagalak na muli po tayong magkita face-to-face. At nandyan din po si Tita Josie Mingala, nandyan din po si good evening din po kay Tita Perlita Takneng Novelo at kila Tita Lynn Baraka at si Sir Reggie Laylay at si Tita Nora Cancela. Magandang gabi po sa inyo. And siya po ay from Caloocan at she's always listening. At nandyan din po si Tita Joanna Santamena at si Tita Nancy Lozano at si Ma'am Jennifer sa Tingin at si Sir Orihime Ichigo. Magandang gabi po. At sa lahat po ng mga kaagapay at kasquad natin, saan man kayong panig ng mundo o sa mang bahagi kayo ng Pilipinas na nakikinig po sa ating programa, muli po kami po ay nagagalak na tayo po ay magkakasama dito. At syempre binabati din po namin ang mga kasama namin mula po sa One in Christ Fellowship Missions International na lagi din pong nakikinig sa atin. At the same time, mga kasama po natin yan sa gawain. At nandyan din po ang Legacy Sports Movement na mga kabataan din yung inaabot natin sa pamamagitan naman ng sports, Pastor. Nandyan yung basketball, nandyan yung volleyball sa ngayon. At marami pang sport na nilulook forward natin na makasama sila. At
Patuloy din po na binabati namin yung mga kabataan natin mula po sa Vessels Youth Movement at at the same time ang Youth Lab na ngayon hindi na po namin kasama ang Pastor AJ at kasalukuyan pong nasa Hong Kong na siya at ngayon alam ko nakikinig ang Pastor AJ sa atin kaya binabati po namin ng isang mapagpalang gabi ang Pastor AJ at nawa nasa mabuti kang kalalagayan sa mga oras na to. At patuloy niyo pong mapapakinggan ang ating pong programa dito po sa Heartline Wednesday or Heartline Youth Edition from 9:30 to 11 p.m. At every Wednesday po yan, kami po ang makakasama ninyo. Pero ang Heartline po ay mapapakinggan ninyo from Monday through Friday. Pero iba-iba po yung inyo pong makakasama dito. At kami nga po ay every Wednesday ninyo na mga kasquad. At ipamalita nyo na po at patuloy na ipag-imbita ang ating usapan at kwentuhan. Dahil po patuloy pa rin po tayo sa ating Bantay Kabataan. At paano nga ba? Ito po yung tanong natin paano nga ba natin nagagabayan ang mga kabataan sa makabagong lipunan? At madalas na pag-uusapan na po natin dito yan na talagang yung values kasi natin over time. At it really changes. At the same time, yung facing ng changes kumbaga mas mabilis. Diba? Yung pagbabago ngayon, Pastor, kung ma-observe mo yan. At yan po, patuloy po tayo sa patuloy na paggabay sa ating mga kabataan sa pamamagitan po ng ating programa. Kaya napakahalaga po na kayo po ay i-share nyo po ito sa mga kakilala ninyo. Word of mouth or sabihin na natin, i-share nyo sa mga GC ninyo paunti-unti. Diba? Or baka meron kayong kakilala, kailangan ng kausap, kailangan na makikinig. Nandito po kami. Willing po kami na samahan ka, kaibigan, samahan ka, kaagapay. At para po sa inyong counseling concerns, kung kayo po ay merong mga questions or meron kayong mga responses po sa ating mga pinag-uusapan, pwede po kayong mag-comment live sa ating pong Facebook at pwede rin po kayong mag-mensahe sa ating pong Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakaka-like dito, ito po ay 702 DCAS Radio TV. At pwede rin po kayong mag-message sa ating mga numbers. Meron po tayong mga cellphone numbers, yes. At kung kayo po ay Globe user, ito po ay 0916-296-6620. At kung kayo po ay Smart user, ito po ay 0999-223-5671 or 0961-784-9351. Yan po yung mga numero na pwede nyo pong kontakin or pwede po kayong mag-message para po sa inyo mga counseling concerns. At patuloy po na tayo ay sumasagot po ng mga katanungan ng ating pong mga kaagapay na nagpapadala po ng kanilang mga live questions at mga real life situations siguro na maaring hindi na nila alam kung ano pa yung dapat nilang gawin. And they really need counsel. And baka meron po kayong same situation or similar situation na napagtagumpayan nyo na at willing kami to also listen para po sa inyong mga inputs po sa ating mga pinag-uusapan dito. At tayo po ay mag-uumpisa na rin po na sumagot at tumugon po sa mga katanungan po na ipinadala sa atin. And tonight meron tayong special question na special concern na sinend po sa atin ng ating kaagapay. At Pastor, ikaw ba ay handa na na tumugon sa ating mga katanungan? Yes, Pastor. Oo, at medyo malalim din itong concern ng ating kaagapay, no? Sabi dito ng ating kaagapay, Pastor. Sabi niya, concern ko po kasi meron po akong adopted. So now she's 16 years old at sobrang matigas po yung ulo niya. Rebellious type po. Kahit sa school po, di po daw siya nakikinig at nakikipag-participate at kahit po sa akin, wala siyang respeto. Ano po kaya ang magandang gawin or maitutulong nyo na advice sa akin? Nais ko po sana makapag-under siya ng counseling. Di ko po alam kung saan meron at kung meron pong free counseling programs po na malapit sa Dasmariñas, Cavite. Salamat po and God bless. So yan ang question natin mula sa ating kaagapan. And I think, Pastor, ito ay isang magulang. Di ba? Napaka-malinaw naman na meron siyang adopted child at itong adopted child niya ay isang babae na 16 years old. So, teenager. Alam naman natin na ang teenager na edad, yan talaga yung pinaka-rebellious stage. Sabihin na nga natin. Yan yung edad na marami talaga na nagre-rebelde. And for many reasons. At hindi lang naman porke siya ay adopted kaya siya nagre-rebelde kasi case-to-case basis yan. Kasi nga hindi naman necessarily na adopted ang isang bata automatic ito ay magiging rebelde. So depende pa rin yan kasi biologically every child is different.
Yes. 'Di ba? Iba-iba naman talaga yung bawat bata, not because they're adopted or not. Because sometimes yung mga iba nga na adopted, mas napapabuti pa sila during their adoption compared siguro kung ang magpapalaki sa kanila ay yung biological parents nila. At alam din natin in our society today, mas acceptable naman yung ganong klaseng family setup kasi mas maraming mga circumstances na nagle-lead kung bakit yung mga magulang talagang nagpapa-adopt. Isa sa sad reality natin, Pastor, and this is also one thing that we wanted to help prevent, yung teenage pregnancy. Kasi marami sa mga nagpapa-adopt na mga nanay, yung mga nabuntis ng maaga. 'Di ba? Kasi wala pa silang gaanong kakayanan to provide for their child. So ang gagawin nila, pagkapanganak pa lang, hindi nila makikita yung anak nila, meron nang agad na nag-a-adopt, 'di ba? So sa ospital pa lang, talagang from birth yung pangalan doon na sa adopted parents, 'di ba? So many children who grow up in an adopted family, hindi nila nalalaman that they're adopted, or malaman man talagang malalaki na sila, matatanda na sila, and in some cases isa yun sa nagiging dahilan kung bakit maraming nagre-rebelde, 'di ba, ng mga adopted children kasi hindi nila alam 'di ba? So, yan po yung pag-uusapan natin. We're gonna talk about this topic. I know somehow that this topic is sensitive for some maybe, or yung iba siguro they are more open to talk about it. Diba? Kasi ako, hindi nalalayo sa family namin kasi may mga relatives kami na in-adopt. Kami rin, nag-adopt kami. Nag-adopt din kami. And eventually, nung naging independent yung in-adopt namin, umalis na rin ang bahay. Diba? Kumbaga, in-explore niya rin yung mundo on his own. So yun yung kumbaga ako personally, I have an experience when it comes to adoption. Pero ito, ang maganda kasi dun sa in-adopt namin, Pastor, alam niya na he is adopted. Though siya, relative din namin siya. So nung bata siya, pina-adopt siya nung pinsan ko. And yung mother ko, siya yung nag-adopt. So kumbaga yung pamangkin namin na to, he grew up na parang kapatid din. Pero masasabi natin, siyempre kahit papano, may differences, lalo na kapag yung adopted family mo, may mga sariling anak. Siguro, ako nakita ko as I observe, talagang meron din talagang struggle. Kumbaga, kailangan din natin pag-usapan yung reality na yun. Even though you are part of a loving family, hindi imposible talagang hindi dumaan sa sa struggles and issues ang isang adopted child. Lalo na kapag nakaramdam na siya ng insecurity. 'Di ba? Kasi parang feeling mo yung identity mo parang is all in question. So those are things na pag-uusapan natin about this question. Actually, maraming areas na mapag-uusapan tayo dito sa katanungan ng ating kaagapay. At maraming salamat po sa nagpadala nitong katanungan na to, nung concern na to, and maraming salamat po sa pagtitiwala din sa amin to talk about this issue and this concerns. No? So ikaw, Pastor, how do you understand? Paano mo naunawaan yung concern nitong ating kaagapay? So, paano natin to umpisahan? Umpisahan natin siguro, Pastor, dun sa pagre-rebelde. Kasi ang pagkakabanggit ng ating kaagapay, na ang issue naman niya dun sa kanyang 16-year-old daughter, nakikita niya na nagiging matigas ang ulo at nagiging rebellious. So, yun, Pastor, rebellious type daw. Yan. And even sa school, ay nagmamanifest yung pagiging rebelde kasi hindi nagkikinig sa teacher, hindi nagpa-participate sa klase. So, ako by observation, may makikita ka na agad ano yung maaaring problemang pinagdadaanan nitong batang ito. But for you, Pastor, how will you respond to these questions, to this concern? Sa akin, Pastor, siguro yung word na rebellion, marami rin akong kakilala na mga kamag-anak ko na lately ko lang din nalaman, actually ngayon ko lang siya naalala, na lately ko nalaman na yung isang pinsan ko is adopted. And ako, syempre, personally, dahil for a very long time, nakasama namin siya,
nandun siya sa family traditions. And so, nagulat ako nung nalaman ko, I think it was just last year, nung nalaman kong adopted siya. And it took me into this verge of thinking na, paano niya nagawang i-handle yun? Paano niya nagawang, babae siya. So, I think she's around 35 na ngayon. Oh, adult na. Medyo adult na. Kaya, yung curiosity ko about it, sabi ko, nung pinag-uusapan namin ng family, sabi ko, paano niya nagawang i-handle yung ganung part ng kanyang buhay? Kasi syempre, di ba, adopted siya. And so para sa akin, siguro, if I would empathize dun yung buhay niya, relating to dun sa question natin ngayon, pag pinag-usapan kasi natin ng rebellion, it's para siyang opposition doon sa authority na meron kay. Kung sino yung authority mo, against ka doon eh. Kumbaga, lahat na ayaw nila, gagawin mo. And siguro, paano ko naiintindihan to? Nung bata kasi ako, I normally, parang sa akin, dahil nga, gusto kong gawin yung mga bagay na gusto ko. And ayaw ng mga magulang ko yun. Parang sa akin, parang it feels violent kasi feeling ko pinipigilan nila ako dun sa part na yun. But then eventually, ngayon ko lang mas napagtanto na it's somewhat rebellious kasi nga, syempre, walang nasisira yung relationship namin ng parents ko. And then, sabi ko, okay, kung ganun ako, how much more doon sa mga adopted? Paano nila na-handle yun? Kasi parang may mga nababasa ako lately about it na kapag adopted ka, normally, number one, may insecurity ka nga. Kasi syempre, lalo na pag alam mo ng adopted ka, nararamdaman mo may insecurity towards, of course, kung may siblings ka, kung yung dun sa family na kung nasan ka ngayon, nakakaramdam ka insecurity kasi feeling mo, dahil nga adopted ka, regardless kung pinapakita ng parents mo na mahal ka nila, deep inside of you, merong portion ng puso mo o ng buhay mo na may kulang. Kasi hindi mo sila kadugo. Kumbaga, yung bloodline mo, wala sa kanila. Kumbaga, parang feeling mo you don't belong. You don't belong at all. Kasi sila pare-pareho ng ng dugong nananalaytay, 'di ba? Flesh and blood. Flesh and blood. Parang sa akin, number one is very vital ang insecurity towards adopted child. The reason that causes him or her na magrebelde. And at the same time, kaya nga kahit simpleng rules lang na isang parent towards dun sa adopted na bata or teenager is medyo malaki epekto sa kanya. Kasi sino ka para sabihan ako? Parang yun yung nasa top of the mind ng isang taong na adopted. Kasi parang hindi naman tayo magkadugo pero kailangan kong makinig sa'yo. Yung mga ganung part na yun. And siguro to deal with that, sometimes as a parent, we have to understand yung pinaka-core kung bakit niya nararamdaman yun. And I think there are factors, Pastor, na feeling ko baka nandun din tayo sa timing of paano natin sinasabi dun sa bata na adopted siya. Kasi feeling ko factor siya. Sa tingin mo, Pastor? Kasi parang sa akin, ganun ko siya naisip. Na may factor yung timing. Kung ilang taon na yung isang bata para sabihin mo na adopted siya. And kasi parang lately, may napanood ako, I think months ago, may napanood ako na isang adopted child siya. Para siyang country eh. So, from a different country, binaba siya dito sa Philippines. Dito siya lumaki. And then eventually, sinabi sa kanya ng parents niya, adopted parents niya na adopted siya. So, sinabi rin kung sino yung family niya. And then eventually, sabi ko, yung story kasi na yun, parang nung matanda na siya, may family na yung lalaki. Doon niya lang nalaman na adopted siya. Tapos sinabi sa kanya, ito yung magulang mo, ito talaga yung magulang mo. Baka siguro tataka ka, ba't ganito yung itsura namin, ganito yung itsura mo. So, sa kanya, ang response niya doon is, masaya siya. Kasi parang, thank you dahil sinabi niyo, at meron akong chance para hanapin yung parents ko talaga. And then eventually, nahanap niya yung parents niya, and nag-celebrate sila. Nung nahanap niya yung parents niya, nakapag-celebrate sila. So, feeling ko, meron din factor kung kailan yung proper timing para masabi mo na adopted ang isang anak. Kasi, I think it's more about the level of maturity and understanding ng isang bata.
Ako pastor, siguro sasagutin ko to, no. Uumpisahan ko dun sa social stigma when it comes to kung adopted ka ba o hindi. I think we already have progressed as a society and as a community when we talk about adoption, kung adopted ba ang isang tao o hindi. Siguro dati ay malaking issue yan kung adopted ka or hindi kasi bloodline is very important. Parang yung lalo na kapag ikaw ay galing sa isang altang pamilya, 'di ba? Parang tapos may pumasok na outsider, you are considered an outsider kasi hindi ka kadugo, 'di ba? Napaka-importante sa kanila yung bloodline. Pero tayo kasi as time goes by and as we progressed, kumbaga bilang mga tao, naiintindihan natin na ang pagiging family, 'di ba? Hindi lang ang basehan yung blood, 'di ba? Bloodline, 'di ba? Or yung dugo lang na nananalaytay sa ating mga kumbaga sa ating mga ugat. Yan. So, ang pagiging family is as we understood it is beyond doon sa flesh and blood na sinasabi. You can be family even though you are not connected, really. 'Di ba? It's a matter of how you accept each other. Kung paano nyo rin tinitake yung responsibility. At ang pagmamahal kasi hindi rin naman nalilimitahan ng klase ng relationship natin with the person. 'Di ba? Tayo nga, we are commanded by God to love our enemies even. 'Di ba? So when we talk about love, kasi ako naniniwala ako yung pagmamahal, yung pundasyon ng isang pamilya. In order for you to consider each other family, dapat nandun yung pagmamahal talaga kasi maraming mga family, even though pamilya sila by blood, pero they treat each other indifferent. 'Di ba? Makikita mo na marami ding nagre-rebelde na mga kabataan, bagamat hindi naman sila adopted, pero they are very rebellious because they don't feel home, 'di ba? Doon sa pamilya nila. So I think yung pagre-rebelde is not really a matter of whether adopted ka or hindi. But in cases na yung mga bata na kumbaga yung mga bata na nagre-rebelde dahil adopted sila, kumbaga siguro nagkakaroon na lang sila ng reason to rebel against their adopted family. Kasi umpisa pa lang hindi na sila nakakaramdam ng security dun sa pamilya na yun. And when they found out na, adopted pala ako . Diba? Parang for some people, it's freedom. Hindi naman pala kayo yung authority ko . Diba? Kaya pala ganito, mag-iisip ka na lahat ng instance as you grow up na for you is questionable. Lahat yun babalik sa isipan mo, kaya pala. Kaya pala ganito yung nararamdaman ko, kaya pala ganito sila sa akin, kaya pala unfair. Kaya pala hindi, pag naghahati ng pizza, hindi square sa kanya. Hindi pare-pareho yung di ba? Yung sukat. Parang bakit ganon? So, lahat yun maglalaro sa isipan niya. And yung binabanggit mo kanina, Pastor, yung age kung kailan nalaman ng isang bata na adopted siya is also a factor. And ako, naniniwala din naman ako doon. I agree with that. And also, psychology agrees with you. Diba, pag pinag-aralan natin yan at sinusog natin yung mga age group ng mga nagre-rebelde na mga adopted children. Minsan, yun nga, yung edad kung kailan sinabi, baka mamaya yung timing mo hindi proper time. Pangalawa, yung pamamaraan kung paano niya nalaman na adopted siya. Meron akong naalala kasi, Pastor, nalaman niya na adopted siya during an argument. Oo, parang siguro na-fed up yung adopted na parents niya or kapatid niya, ganon. And dun sa argument nila, dun binanggit sa kanya, ampun ka lang naman. No, parang ampun ka lang naman, huwag ka masyadong mag-demand. Ang ugali mo kaya ganyan, manang-mana ka sa mga magulang mo. So, there are people na sa ganung paraan nila nalalaman that they're adopted. So, in the case nitong kaagapay natin, hindi natin alam kung adopted ba siya since birth or kung paano niya nalaman na adopted siya or ever since alam niya talaga na adopted parents nitong kasama niya. Kasi, Pastor, may mga ilan sigurong mga bagay na sabihin na natin signs and symptoms na merong pinagdadaanan yung isang adopted child, and it always has something to do or related to their mental well-being. Ito yung sad reality na even yung bata na kahit ayaw naman niya na mag-struggle dun sa family kung nasan siya, may mga ilang pagkakataon or ilang instances na hindi niya talaga may iwasan. May mga certain mental
disorders. Yes. Na kumbaga kapag hindi natin na napag-ingatan, hindi natin naagapan, pwedeng ito talaga yung mag-trigger. Mga hindi magagandang behavior. So, unang-una, Pastor, yung opposition defiance disorder. Nabanggit mo kanina to, yung ODD. Ito daw, yung mga individuals na nagsasuffer nitong disorder na to are more likely to rebel against authority or figures in their life. Yung meron silang attitude of anarchy na tinatawag. And yung kumbaga dito makikita mo physically may manifestations talaga. They disregard rules, they disregard regulations. Ayaw nilang makinig sa mga commands sa kanila. And very common to sa mga nagre-rebelding mga adopted kids na nakikita, especially with their caretakers, kung sino man yung nag-aalaga sa kanila. Kumbaga, nire-reject nila yung authority na to. Ang tawag sa kanya is ODD. Kumbaga, nagiging defense mechanism. Ng isang nagiging defense mechanism because of the insecurity that that person is feeling. Kaya, nagiging defense mechanism niya yung ODD. Hindi siya magsasubmit sa authority. Hindi, parang it doesn't matter whether para sa ikabubuti ba niya o hindi yung sinasabi. Sa kanya, hindi yun yung issue niya. Basta sa kanya, automatic yun. Talagang naniniwala siya na alam niya kung ano yung makabuti sa kanya, alam niya yung gusto niya. And karamihan daw ng mga dumadaan dito, ito yung mga bata na late na nila nalaman na adopted sila. Okay. Oo. Kumbaga, may mga struggles na sila growing up and then nalaman nila that they're adopted. So, mas sa kanila yon, mas dominant. Kumbaga, yung nangyayari na to sa isipan nila. So, ang tendency, talagang hindi, hirap sila talaga na mag-submit sa authority nila. And ito pinag-uusapan natin, Pastor. Ito yung mga signs and symptoms that that person is struggling or that person is going through something mentally that we have to be watchful, 'di ba? Hindi naman lahat ng mga adopted na mga bata may mga ganito, and even people who are not adopted pwedeng magkaroon ng ODD, ng opposition defiance disorder na tinatawag. And marami ding mga kabataan sa panahon natin ngayon that they also struggle with their authority. 'Di ba? Na parang yung mga magulang ang babait naman talaga. Pag inisip mo, hindi naman mga salbahing mga magulang, pero yung mga anak talagang dahil siguro sa environment na kinalakihan, sa kultura natin sa panahon ngayon, na ang respeto sa mga magulang parang hindi na ganun ka-popular, 'di ba? Kasi ako naalala ko, naabutan ko pa yung sinasabi nga nila na basta adult, 'di ba? Basta matanda, nakatatanda sa'yo, you have to pay respect. Medyo strict pa yun yung values na yun sa atin. Pero sa panahon natin ngayon, even children, 'di ba, would answer back to their parents. May kita natin na very opinionated ang mga young people. That sometimes bago nagsasalita muna bago mag-isip. 'Di ba? And then eventually they would realize na mali rin pala ako talaga. Kaya lang dahil nga sa generation ngayon, talagang pride mo na rin. Hindi mo aaminin that you are wrong, 'di ba? May mga ganun tayo. And another thing, pwede rin kasi na yung isang bata, meron siyang tinatawag na separation anxiety disorder. So, si PANCS, Pastor. Lalo na kung halimbawa, yung isang adopted child, kumbaga na-experience pa niya lumaki dun sa biological family niya. And then, ipapa-adapt siya, di ba? Na meron na siyang isip. So, there are kids or there are children na mayroong malaking impact sa kanila emotionally and mentally. Di ba? And nagiging disorder ito eh. And kumbaga may nagkakaroon ng separation anxiety yung bata. And siguro pag natitrigger din ito, bawa napunta siya sa isang family niya, kumupkup sa kanya, and then ang tendency nito, ayaw niyang humiwalay. Parang natatakot na siya na ma-abandon siya ulit, 'di ba? So yun yung eventually na nagiging nararamdaman niya yung feeling of abandonment eventually. Nagiging dominant dun sa feeling niya. Lagi siyang may ganung klaseng fear. At madalas siya malagay sa isang situation na yung anxious episodes na tinatawag. At the same time, yung minsan di mo alam kung ano yung pinanggagalingan ng stress. Yung pala may ganun ka ng feeling na, feeling mo, iiwanan ka na naman. Feeling mo, ayaw sa'yo.
So, iba-iba eh. Yes, So, iba-iba, Pastor. Ikaw ba, Pastor, so far dito sa mga binabanggit natin, yung sa ODD or sa separation anxiety, ano yung sa tingin mo na, kumbaga, pwede nating maitulong or ma-resolve naman pagdating doon sa mga bata na dumadaan din sa ganito? How will we address? Siguro sa akin, Pastor, siguro yung nabanggit nating separation anxiety disorder, yung SEPANGS na tinatawag. Feeling ko, hindi bigla lang pumasok sa isip ko na hindi lang din pala siguro siya sa mga adopted. Kahit din pala sa mga mismong biological family na nangyayari din ng SEPANGS eh. Yes. Parang sa akin, siguro mas malalim lang sa isang adopted child yung part na to. Kasi syempre, bigla ko nga naalala yung nabanggit mo kanina tungkol dun sa yung biological family niya. Biglang nag-decide na ipa-adopt siya. Bigla tuloy ako nakaalala ng isang kwento. Alam ko, kilala natin to, Pastor eh. Yung bigla lang gusto niya ipa-adopt yung anak niya. Kasi wala na eh. Parang sa kanya, nahihirapan sila. Hopeless na. Oo. Kumbaga nahihirapan siyang palakihin yung mga anak niya. Yes. Anong siya lang. Kailangan niya magtrabaho. So, ang naisip niyang resort is ipa-adopt yung anak niya. And nakakalungkot. Bigla lang siguro ako napaisip doon na parang, no, parang if a child would experience that kind of separation from his parents, biological parents, parang sa akin, pag lumaki siya, he would feel like, parang iniwan talaga siya. Pero magugulat ka na lang, parang sa akin kasi, it gives deeper pain doon sa tao, sa bata. Yung part na, yung pagiging separated. Kumbaga yung idea na iniwan ako. Oo. But to deal with that, of course, is syempre, pagdating sa SEPANGS is, siguro para sa akin, Pastor, it's more about being close, number one, and open communication. Kasi, dapat kasi na pag-uusapan to. Especially between a parent and his or her adopted child. Kasi syempre, bilang isang adopted na bata, you have to communicate properly kung ano yung nararamdaman mo. Kasi gaya nga nung pinag-uusapan natin kanina, malaki yung independence part sa isang adopted child. Kumbaga yung level of independence sa sarili niya, yung confidence sa sarili niya, kasi nga mag-isa na lang siya. Parang sa kanya, dahil nga adopted siya, naisip na niya o nabalitaan na niyang adopted siya, alam niya nang kaya niyang gawin lahat. Parang he or she makes her own rules in his life. Pero, ang hindi nila nakikita na dapat may submission pa rin dun sa authority na meron sila. And he or she has to communicate. Yan yung pinag-uusapan natin kanina, Pastor, na nagkakaroon sila ng ODD. Kumbaga, Opposition Defiance Disorder. Sinasabi mo na the moment they realize or nalaman nila na hindi pala ito yung mga tunay kong mga magulang. Ang tendency nila is they feel like they are already independent. Na hindi ko naman pala na kailangan makinig sa kanila kasi hindi naman pala sila yung magulang ko eh. Yes. 'Di ba? And a part of you bilang ikaw yung nakakaramdam noon, halo-halo yung mararamdaman mo. Pwedeng nandun yung galit, nandun yung feeling of abandonment. Nagkakaroon ka rin ng maliban dun sa ODD, Pastor. Yung abandonment issue na pinag-uusapan natin. 'Di ba? Yung abandonment issue dahil nga dun sa separation na nangyari. Parang kaya pala bata pa lang ako, ganito na yung nararamdaman ko. Kasi Pastor, kagaya yung binabanggit mo kanina, 'di ba, yung may mga magulang bata pa. Kumbaga bata pa yung anak nung ipapa-adopt nila. And ang reason nila ba't nila ipapa-adopt is because hindi na nila kayang buhayin yung mga anak nila. Kumbaga yung bata, na-experience yung feeling to be with his or her parent, 'di ba? Na biological. So, may mga traumas kasi na pwedeng maidulot to doon sa bata. And eventually, yung bata na to din na adopted, isa sa na magiging issue niya is yung intimacy issue. Issues with being intimate. Yan. Or with a fellow being, in general yun. Kumbaga nagkakaroon siya ng issue of trust. Diba? O, parang feeling niya napaka-vulnerable niya if he or she would trust anyone. Parang ganon. And dahil nga halo-halo na yan Pastor, nandun yung abandonment issue niya na feeling niya anytime people would walk away from him or from her, na feeling I'm not good enough.
Yan yung mga bagay na maaaring tumatakbo sa isipan niya. I will never be good enough kasi mga magulang ko nga iniwan ako. So, I'd rather, parang dahil ganito na yung feeling ko, nagkakaroon siya ng feeling of hopelessness. At nandun din yung nakakaramdam din siya na feeling niya wala nang tatanggap sa kanya. Feeling niya broken siya. Feeling niya hindi siya buo. At kahit kailan hindi siya magiging buo. Yes. Parang ganun. Ganun yung damdamin madalas kapag ganito yung setup ng pamilyang kinalakihan mo. At yun nga, yung mga, especially pastor, yung nagkakaroon daw ng identity issues ang isang bata na adopted kapag later on niya pa nalaman that he or she is adopted. So, late na siya naging aware. So, upon learning the truth, dun daw siya nagkakaroon ng mag-start mag-question ng lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Feeling niya lahat ilusyon. Parang ganun. Lahat kasinungalingan. And they would start to wonder. Kagaya nga nung binanggit mong kwento na nalaman mo, parang nalaman niya adopted siya. Ang unang-unang pumasok sa isip niya, kailangan kong makita at makilala yung mga magulang ko. Diba? Yung ibang tao, they would tell the child na hindi, ito yung mga magulang mo, kilala namin, sige, papasasabihin, ganyan-ganyan. Pero may mga ibang cases, ayaw nung mga adopted parents na malaman nila kung sino yung mga magulang nila. Kasi feeling naman ng mga adopted parent, kapag nalaman kung sino yung tunay na magulang, iiwanan naman sila. Yes. At doon naman sa bata na adopted, ang feeling niya, parang, siyempre, feeling nga niya kulang siya na ito yung kukumpleto sa kanya. Diba? Alam din naman natin yung reality na depende pa din yan kung paano siya tatanggapin din ng adopted parent. And, maraming nangyayaring internal thought processing sa isipan ng isang bata na kumbaga dumaan sa process of adoption. And though may mga ilang kwento naman akong alam, pastor, na yung mga adopted parents, ganun na lang nila kamahal yung mga anak nila. They were able to secure their children. At naalala ko meron akong pinsan. Kumbaga nakita ko din kung paano niya pinagdaanan to. Kagaya nung binanggit mo, pastor, every family gathering, talagang alam mo, pinsan niyo siya buong pinsan, 'di ba? Tapos eventually you found out na adopted siya. Sobrang lapit sa iyo ng pinsan mo. Parang ikaw sa isipan mo, hindi kami magkadugo nito. 'Di ba? Parang so somehow nalulungkot ka para sa kanya. Pero ako ang naramdaman ko, I really don't care. Basta ako ang alam ko, pinsan kita. Parang mahal kita, we grew up na ganito tayo kalapit. Kaya lang siya, nakita ko yung pinagdaanan din niya. She tried to look for her biological parent. Kahit sinabi nung adopted parent niya, which is yung tita ko, na wag mo nang hanapin. Pwede bang wag mo nang hanapin? Malaki ka naman na, lumaki ka naman na maayos. Pero yun nga, a part of her, feeling niya there's something wrong. So secretly, nakikipagkita siya dun sa tunay niyang nanay. Kilala niya pala. Oo. Kilala niya. Nakilala niya, nag-research siya, inalam niya. And eventually, na-contact niya yung tunay niyang nanay. And to our surprise, yung nanay niya, nakikipagkita. In secret. Parang in secret. Pero ang maganda naman nun, hindi naman siya sumama dun sa tunay niyang mga magulang or tunay niyang parent. It's just that, parang pakiramdam niya, mas magiging buo siya or yung mga questions niya in mind. Siguro, isa sa mga unang naglalaro sa isipan ng isang taong in-adopt. Diba? Yung kung anong dahilan, bakit mo ako pinamigay. Yes. Kasi feeling mo kapag ikaw yung pina-adopt, parang feeling mo you are not loved . Parang hindi mo natanggap yung pagmamahal na dapat una mong tinanggap. Yes. Simula nung ipinanganak ka, 'di ba? Siyempre, pagmamahal ng magulang 'yun . So nagiging insecurity mo 'yun. Yes. Kumbaga, yun lang yung question na gusto niyang masagot. Na parang bakit mo ko pina-adopt? Bakit niyo ko pinamigay? Bakit? Yes. Alam mo 'yun, the fact na masagot sa isipan niya 'yun. Kumbaga, yung kapayapaan na hinahanap niya, natagpuan naman niya. Yes. So, sometimes, ganun yung resolve. Ganun yung resolve na parang, okay, meron palang a part of that person na feeling niya missing. So, why not give that person the truth? Yes. Diba? Minsan yun yung kailangan nila yung katotohanan. Sige, paalam mo kung sino yung tunay niya mga magulang at kung kilala nyo naman yung mga magulang, bakit hindi na ninyo samahan. Yung ganun. Parang try to introduce. Kung ikaw naman
maayos yung intention mo dun sa pagpapalaki dun sa anak mo. 'Di ba? At alam mo na binigay mo din yung best mo, na iparamdam sa kanya yung pagmamahal. Hindi mo rin naman pwedeng i-control how that child would respond, 'di ba? And eventually ako naniniwala ako that person or that child would realize na yung pagmamahal na ibinigay mo naman totoo. Diba? And eventually, habang matuklasan niya kung ano ba yung pinanggalingan niyang pamilya, yung dahilan kung bakit siya, kumbaga, kailangan na inabandon, bakit siya pina-adapt, maybe yung mga totoo niyang magulang, yung biological parent niya, ang intention talaga is for her or for him to have a better life. Na hindi nila kayang ma-provide. And nabanggit nga natin kanina, Pastor, marami kasing factor bakit pinapa-adapt ang isang bata. And siguro, in some cases din, Pastor, naisip ko lang, no? Hindi kasi lahat ng mga nag-a-adapt. Halimbawa, ikaw, kunwari, i-a-adapt kita. Ako, i-a-adapt kita kasi hindi kami magkaanak. Na kaming mag-asawa at gustong-gusto naming magkaroon ng anak. 'Di ba? So mag-a-adapt kami. So that's a good reason to adopt a child. Pero in some cases, especially in the Philippines, marami kasi na hindi naman talaga legally adopted. Pero inaampon lang dahil kamag-anak, kakilala, 'di ba? Parang wala nang ibang magpapalaki sa bata. Yung maraming cases na kaya sila nag-a-adapt kasi naawa sila. Oo, naawa lang sila, bungo ng awa. Kaya lang, dahil nga awa lang yung motivation mo, bakit mo inampon, tinake in, ang feeling mo lang, parang, alam mo yun, I hate to compare. Parang kang nag-adapt ng aso. Ng alagang aso. Parang, that's how I see it. Kumbaga, somehow, titignan ko lang lahat ng perspective patungkol dito sa usapin na to, Pastor. Siguro yun, yung mga bata na, kumbaga, inadopt sila dahil sa awa. Di ba? Mas madalas sila yung nakakaranas talaga ng abuse doon sa adopted family nila. At ako, hindi ko sila masisisi na magkaroon sila ng hindi magagandang damdamin kapag hindi ka nga naman, 'di ba? Hindi ka nga naman pinakitaan ng kumbaga ng tamang pagmamahal. Talagang kung ituring ka very indifferent, 'di ba? Parang sila maayos, parang may mga adopted na kakilala rin kasi ako na ito yung issue nila na parang ultimo sa pagkain nakahiwalay siya, hindi siya sinasabay, 'di ba? Alam natin pag nagbigay ng mga yung mga magulang nagbigay ng regalo sa anak, 'di ba? Makitang-kita mo yung pagkakaiba ng yung totoong anak at saka yung mga adopted na child nila. So even sa kung paano nyo pinoprovide yung needs ng mga bata, makitang-kita mo yung difference. And hindi mo masisisi. Yung ilang mga bata na inadopt din na nasa ganitong klaseng family setup na makaramdam ng insecurity. Diba? At the same time, magrebelde talaga. Kumbaga lahat ng binanggit natin na mga kumbaga signs and symptoms na pwedeng maging issue ng isang bata na inadopt, maaaring nandun sa batang yan lahat. Diba? Pwede nga rin daw magkaroon ng eating disorders Parang di ka pinapakain parang ganun, laging gutom, parang laging gutom, pero dahil nga siguro dun niya, yun yung it's somehow psychological, Pastor. Parang feeling niya, deprived kasi siya. Madalas. Kaya pati yung eating disorder niya, yung patterns of eating niya, it affected na physically. So, yan yung mga pwedeng makita natin na issues, no? Na pinagmumulan ng pagre-rebelte niya. Nitong batang to. So, hindi natin alam kung baby pa ba or nasa adolescent na siya. Diba na, or siguro may isip na siya nung nalaban niyang inadopt siya. So, though iba-iba namang cases pa rin, depende yung responses kasi may mga bata na nag-decide yung parents. Meron din akong kakilala nag-decide yung parents niya na eventually aminin that she or he is adopted. Siguro parang 8 years old yung bata. Pero ang intention ng mga magulang, because we wanted you to know the truth, and hindi issue na ikaw ay adopted para hindi ka namin mahalin or hindi namin maipakita sa iyo yung pagmamahal. So, kumbaga that's another story. Kung paano mo kakausapin yung bata, 'di ba? And may mga triggers din daw, Pastor, kung bakit nakakaramdam ng pagre-rebelde. Pwedeng may mga triggers din 'yan.
So, may mga ilang triggers, Pastor, na pag-usapan natin. So, number 1 daw na pwedeng mag-trigger sa kanya. Halimbawa, hindi naman talaga problematic yung bata habang lumalaki. Nagulat ka na lang, isang araw. Bigla na lang nagbago yung timpla nitong batang to. And maybe one reason daw na maaaring mag-trigger sa kanya is yung exposure niya sa mga abusive substances. 'Di ba? Dahil siyempre lumalaki na, nagmamature na, na-expose na sa mga kaibigan, sa mga barkada, natututo ng uminom, natututo ng magbisyo, and sometimes it would trigger. Okay. Nakaka-trigger daw 'yon. So, ikaw ba, Pastor, kasi naaalala ko, nabanggit mo kanina na ikaw din growing up, may mga pagkakataon din na nagrebelde-rebelde ka sa mga magulang mo. Well, sa akin kasi nung mga panahon na yun, parang for me, it's, well, dahil teenager ka kasi, you get to explore a lot of things in life. Lalo na kung high school ka, parang sa akin kasi nung high school ako, ayaw ko pa inumin ng parents ko, pero umiinom ako nung time na yun. Parang I get to experience and ma-expose ka sa lahat ng mga bisyo na naku-curious ka. Kung ano yung pakiramdam, ano yung experience na yun. And then eventually, parang sabi nila, ba't ganyan, ba't ganito, 'di ba dapat wala ka pa sa tamang edad, ganyan. And then ako, nung na-enjoy ko na kasi yung experience na yun, parang sa akin, ayoko na makinig. Parang I feel like I'm so independent sa choices ko sa buhay. Kahit pala hindi. And yun nga, I tend to be rebellious. May mga panahon, Pastor, na talagang lumalayas ako ng bahay. Lumalayas ako dahil, yun nga, parang ayaw nila kasi yung gusto ko, yung mga ganong factors. And it turned to a point na talagang pinalayas nila ako. And may mga pagkakataon din na sometimes it's the decisions that you have that could probably make you be in a place of accident or parang ang hirap niyang intindihin kasi syempre nandun ka na sa part na hopeless ka na. So siguro yun yung dulo ng rebellion. Na kapag nagrebelde ka, wala kang dulo. Para yung dulo mo, yung pinaka-worst na pwede mangyayari sa'yo. And wala kang choice kundi bumalik ka. Yun yung naging resolve ko eh. Parang after all of this, mali pala lahat ng desisyon ko. Mali pala lahat ng tinake kong path kasi hindi ako nakinig. Pero yun, nung na-realize mo na kailangan mong tanggalin yung pride mo. Yes. Diba? Naalala ko tuloy yung story sa Bible, Pastor, yung, di ba yung alibughang anak? Yes. Ganyan na ganyan yun eh. Di ba? Nagrebelde yung anak, hiningi yung mana niya sa father niya, yung tatay niya out of his love for his son. Binigay niya. Kaya lang, alam niya yung kahihinatnan, nagpakasasa yung anak, di ba? Lumaya sa kanila, ginastos lahat, and eventually, dahil dun sa mga choices niya na ginawa niya, doon niya na-realize, sabi mo ngayon, parang ganun ko kasi nakikita yung kinikwento mo, Pastor, no? Hanggat hindi ka napupunta doon sa pinaka-worst na pwedeng mangyari sa'yo, na mag-humble talaga sa'yo, at marirealize mo na mali ako. Diba? Pero sometimes, napaka-costly, no? Yes. Napaka-costly. Napaka-costly nung, kumbaga nung learning. Diba, na dapat mong matutunan. So, another thing, Pastor, na pwede daw na ang isang adopted child, bakit nagre-react ng ganyan? Or nagkakaroon ng rebellious na attitude. Kasi naalala ko yung banggit ng ating kaagapay na hindi nagsasubmit sa authority and even sa school. Hindi siya responsive, hindi siya nagpa-participate. Maybe there's a more deeper problem na hindi naman natin sinasabing ganito yung nangyari, pero this is also a possibility that that child experiences sexual exploitation in any form. It could be physical, it could be emotional, or it could be sexual exploitation. Hindi natin alam eh. Kasi most of the time, as parent, hindi naman natin naiisip yan agad na baka may nangyari sa anak ko, or kasi especially alam nyo, kahit naman sa loob ng tahanan, it could happen, and alam naman natin napakalaki ng percentage ng unresolved rape cases, especially here, alam mo sa atin dito sa Pilipinas, nakakatakot din
yung statistics na yan. Kumbaga sa atin kasi nasa 60+% yung unresolved na rape cases due to domestic issue yan, domestic violence na sa loob ng tahanan kasi nangyari. It could be a father can exploit, 'di ba? So hindi natin alam kung yung mga tao ba na nakakasalamuhan niya at home, 'di ba? Dahil nga siguro feeling nila hindi naman natin kadugo yan, adopted yan, ibang tao pa din yan. Alam, it is a messed up mindset. Yes. Totoo lang, napaka-mess up ng mindset na yun. Pero yung reality, kung bakit may mga nauuwi sa sexual exploitation or physical exploitation, it's because ganyan din yung mindset ng mga taong nasa paligid. So, kailangan din natin i-consider, is that child growing up in a safe environment? Or namomonitor ba natin? Or alam ba natin talaga lahat ng nangyayari? Baka mamaya, meron pala talagang abuse na na-experience yung bata. What do you say, Pastor? Yes, I would really agree. Kasi, Pastor, sa mga, pag teenager ka, you don't tend to say those things. Yes. hindi mo mababanggit yun kasi merong fear na nararamdaman ng isang teenager na kapag sinabi niya, baka ganito gawin sa kanya. Kasi may mga, parang ang tawag nito, merong pagbabanta yung mga taong ina-abuse yung isang bata na hindi na lang din sinasabi ng bata, and it tend to affect his or her performance sa lahat ng ginagawa niya sa pang-araw-araw. Kasi she doesn't feel safe. And worst comes to worst, umabot siya sa point na, alam mo yun, she might end up her life dahil lang dun sa part na yun. Yes. Kumbaga pwedeng mas malalim yung pinanggagalingan nitong problem na to. It's not really the adoption part. Hindi, feeling ko ganun Pwede kasing hindi naman talaga ang problema dito whether adopted siya or not. Yes. Ang struggle lang siguro is the authority. Yung authority mo over the child. Kasi feeling mo, issue ba sa amin yung authority? Kasi alam niyang adopted siya. Yun nga, may power struggle kaya. Yes. Diba? Dahil nga yung bata pwedeng nag-develop na ng ODD yan. Diba? So, kumbaga yung kanina pa rin natin pinag-uusapan, Pastor, yung age of adoption is very important, na nasa anong age group ba siya na na-adopt. Kasi pwede rin kasi, Pastor, na dahil matanda na siya nung napunta siya dito sa adopted family niya, nabitbit niya yung mga issues niya from the previous family. So, it's really also something to consider to know the family background. Yes. Diba? Alamin mo rin, baka mayroong mga history Yes. Parang may history din. Kasi meron din, or pwede din na magkaroon kasi ng, meron daw tinatawag, Pastor, na adopted child syndrome. Diba? And makikita natin, according daw to research, yung mga developmental hurdles ng isang bata, nagmamatter din. Yes. Kung kailan niya nalaman. Okay. Oo, kumbaga mentally, nagkakaroon siya ng impact dun sa way niya ng pag-process, dun sa thoughts niya, 'di ba? So, syempre kapag mas matanda, nakagaya ng sinasabi mo kanina, Pastor, yung pinsan mo, maybe nalaman niya adopted siya, adult na siya, she can already process. Kumbaga, nung nalaman niyang adopted siya, magiging response niya, sobrang grateful ako kasi kahit adopted ako, well provided ako, hindi ko naramdaman na ibang tao ako, nakita ko na kung paano tinitreat yung mga kapatid ko na biologically anak naman nila, hindi ko naramdaman na I am different. Diba? So may pwedeng ganon na parang kung ganong case yung nangyari sa'yo, kumbaga healthy yung healthy yung magiging response. Pero kung kagaya nung binanggit ko kanina, Pastor, nalaman ng bata na adopted siya during commotion, di ba? Na sa hindi magandang paraan, or nasabi ng isang marites, di ba? Na isang marites na kapitbahay. Boy, alam mo bang ampun ka? Di ba? Parang that child would question, talaga ba ampun ako? Magkakaroon ka ng shame. Yung feeling of shame. Na at the same time, pag narinig mo, minsan nga kahit biruan lang, di ba? Hindi ka naman talaga ampun. Pero minsan nagiging asaran na magkakapatid. Di ba? Ampun ka kasi. Ampun ka kasi. Parang doon nagkakaroon ng hindi magandang stigma when it comes to being adopted. Yes. Na parang kasalanan mo ba? Na ikaw ay inampun or pinaampun, di ba? So, hindi ba mas dapat nga mas magkaroon tayo ng compassion towards people na nakaranas ng rejection at their young age, or maybe hindi naman talaga rejection, maybe they were in a circumstance na
walang iba talagang, I don't want to blame those parents na give up yung children nila to have a better life. Kasi hindi talaga nila kayang i-provide. Ang sarap sisihin Tayo parang iisipin mo, hindi, kasi dapat inisip nyo yan bago kayo mag-anak-anak, di ba? Parang ang sarap paggalitan. Pero wala We have to face the reality that there are a lot of these kinds of cases that has been happening for a long time. Di ba? Kaya nga, maganda na talagang mag-evolve tayo as a society na kung paano tayo magre-respond, di ba, sa ganitong klaseng setup, di ba? And isa pa daw, Pastor, sa pwedeng maging dahilan para magbago yung behavior ng isang batang in-adopt is hindi mo alam kasi baka mamaya nakikipag-usap yan, nalaman niya sa ibang tao na adopted siya. Matagal na pala niyang alam. Tapos siya, dahil nga sa curiosity niya, gusto niya makilala yung parent niya, nakikipagkita na pala sa mga totoo niyang magulang. Di ba? Parang pwede yun na parang, kaya pala nagiging indifferent sa'yo yung anak mo. Kasi nakikipagkita na yun dun sa totoong parent. So, it could have an impact. Or, parang naalala ko rin, may mga telenovela yata akong hindi ko alam kung sa telenovela ko ba naaalala tong ganitong klaseng setup. Yung adopted child na nakilala niya yung, tunay niya mga magulang. Tapos yung mga magulang niya, tinake advantage. Diba? Pwedeng tinake advantage yung kumbaga kung ano man yung meron siya from dun sa adopted parent niya. Diba? Pwedeng pwedeng nandun pa rin sa struggle yung totoong parent, tas yung bata dahil gustong-gusto niyang tulungan yung mga magulang niya, diba? Na biological parent niya, hindi niya pinapaalam dun sa adopted parents niya. Diba? Yung in some cases, yung pang tuition fee, imbis na ipambayad sa school, ibibigay dun sa biological parent para tumulong. So, these are behaviors na pwedeng totoong nangyayari. Diba? Tapos, siyempre, ang interpretation natin, yung anak ko nagre-rebelde. Kasi alam mo yan, bilang magulang din siguro na nagpalaki sa bata, na alam mo, there's something wrong na going on dun sa behavior. So, maraming pwedeng maging dahilan bakit nagre-rebelde talaga ang isang bata, no? And ang tanong dito, Pastor, if kahit ano pa man yung pinagdadaanan, kahit ano pa man yung dahilan bakit nagre-rebelde ang isang bata, ano yung pwede naman natin gawin? 'Di ba? Para to help improve the situation. We may not resolve everything dito sa pag-uusap na to. Pero ano ba yung mga bagay na pwede intentionally nating gawin bilang mga parent or sabihin na natin bilang kapatid na maging katuwang ng magulang. 'Di ba? Bilang kapatid nito, ikaw biological son ka or biological daughter ka, and bahal mo naman yung kapatid mo at nakikita mo yung kapatid mo is struggling. Diba may mga struggle talaga, and yung parents mo gustong-gusto ring tulungan yung kapatid mo na to, yung adopted sibling mo, no? So ano yung pwede nating gawin intentionally bilang mga magulang, bilang pamilya? Well, siguro number one is make them feel secure and safe. I think that's number one, Pastor. Oo. Mahalaga kasi na maramdaman talaga ng adopted child mo na yung security niya bilang isang anak. And yung safety niya rin at the same time. Kasi feeling ko, parang sa akin, Pastor, ito yung pinakamahalagang dapat meron ng isang family. That you would secure each other. Yes. Regardless kung ano yung situation, regardless kung ano yung nangyayari sa inyo, mahalaga, natutunan ko to sa'yo na protect each member of the family. Kung may nagawa silang mali, protektahan mo sila, pero at the same time sa loob, you have to correct them. Yes. You have to deal with it. Yes. Isang bagay na natutunan ko to sa'yo. And mahalaga kasi siya, kasi regardless kung adopted ka o hindi, ito yung pinaka great ingredient ng isang family in order for them to live a prosperous, healthy life, no, bilang isang pamilya. Pangalawa, and to develop yung self-esteem and yung confidence sa isang bata. Kasi syempre, may isang ako nabasa na connection before correction. You have to connect with them. You have to allow them to share their heart. Sa isang, for example, sa'yo ko rin natutunan to na sa isang family setup, maganda na kumakain ng sabay-sabay for you to know kung ano yung nangyayari sa isang communication, kung paano kayo nag-uusap. Baga create an opportunity for everybody to communicate. Yes, oo. Magkaroon ng avenue yung bawat isa to share their heart and yung even their thoughts.
And mas maganda kasi na marami kasi ngayon, especially ngayon sa generation natin, na takot na tayo mag-open up kasi feeling natin okay na tayo. Feeling na natin, kaya na natin lahat. Or pwede rin, Pastor, idadagdag ko lang. Kasi nabanggit mo lagi kong sinishare din nga to yung kahalagahan ng hapagkainan. Diba? So, kailangan mag-create tayo ng culture within the family kung saan merong avenue ang lahat makapagsalita, makapag-share ng thoughts nila. Yes. And alam mo, isang bagay na gusto ko i-emphasize dito sa setup na to, it's also an opportunity for us to learn how to really listen. Oh, yes. Kasi sa communication, it should be 70% listening. 'Di ba? At marami sa atin, maliban doon sa feeling mo independent ka na, feeling mo kaya mo feeling mo kasi hindi ka naman pakikinggan. Yes. Feeling mo hindi naman ready makinig yung mga tao sa paligid mo. So that's why ang tendency, papakita mo sila sa kanila na kaya mo. Diba? Ibibida-bida mo yung mga... Flex ka. Magfe-flex ka ng kakayanan mo or hindi mo ipapakita that you're going through something. Hindi ka mag-share ng totoong nararamdaman mo. Kasi you want them to see that you can do it. Yes. Hindi ko kayo kailangan. Pride. May nagkakaroon ng pride Pero yun nga, yung isang bagay na i-break natin, within family, hindi pwede yung pride ng umiral. Yes. Diba? At the same time, communication is very important kasi bakit, Pastor? Hindi naman, nandun tayo sa, minsan, kailangan natin maging sensitive sa feelings ng ibang tao. Yes, kumbaga, kahit di sila nagsasalita, kailangan sensitive ka to identify what's going on. However, importante din na naiko-communicate nyo properly kung ano yung totoong nararamdaman nyo kung pwede naman. Yes, Hindi tayo nagkakapaan ng damdamin. Oo. Kasi marami sa atin, ganyan yung drama. Hindi, dapat kahit di ko sinasabi, dapat alam nyo ganito yung nararamdaman ko. No, yes. That's why communication is important. Bakit natin kailangan magkapaan ng nararamdaman if we have an avenue to share what's really going on? Yes. Kasi isa pa, hindi naman masama na humingi ng tulong. Diba? Especially if you're family na that's part of security, Pastor Yes. 'Di ba na alam mo na kapag ikaw may pinagdadaanan ka, ang una mga tao na pwede mong lapitan, pwede mong sabihan, pwede mong i-share yung thoughts mo or yung struggle mo is a family. Yes, amen. 'Di ba? Yun yung kanina, balikan ko lang yung sinabi mo kanina, Pastor, making them feel secure and safe. Yes. Ito yun Dito mag-uumpisa yun. And family culture to. It doesn't happen overnight. You have to establish this kind of culture at home. Yes. Diba? At ako, sinasabi ko to, kung ikaw hindi ka na lumaki sa ganong klaseng environment, it's never too late. Yes. Hindi pa naman huli ang lahat. Ngayon, naririnig mo to, pinag-uusapan natin, pwede mong piliin Yes. Why not suggest, diba, sa family? Ba't di po tayo magkaroon ng ganito? Diba? Kasi feeling ko, kung bakit marami sa atin nagkakaroon ng issue of abandonment. Diba? Feeling natin na iniiwan tayo ng mga tao sa paligid natin. Yan ang drama ng marami. Hindi lang ng kabataan ng marami. Hindi lang ng mga adopted. Marami sa atin. We feel abandoned We feel abandoned by our loved ones. So, because of this abandonment, nagkakaroon ng malalim na fear. Sa mga puso natin, di ba? And somehow, because of this fear, nagiging lost tayo di ba? So, this time, what we can do is to reassure each other through words and action. Yes. Di ba? Through words and action, kailangan may reassure natin that I will be here for you. Yes. Di ba? Lalo na sa mga magulang, dun sa may mga adopted child, this is one thing that you have to do intentionally towards your children. Yes. Not only your adopted children, but all your children. Yes. But since we're talking about people who are adopted, kasi ito yung concern nating kaagapay, you have to make your daughter feel in words, in action, that you will never abandon her. Yes. Na kakampi ka niya Yes. diba? And it might feel repetitive, paulit-ulit na lang kasi po, Pastor, ganyan. Pero hindi may mga struggle nga Diba? Meron ngang struggle So it's very important for your child to know na kakampi ka niya. Yes. Na safe siya, na secure siya. Yes. Na kumbaga siguro hindi natin din, kumbaga i-evaluate din natin yung mga panahon na pinalalaki natin yung anak po natin. Na baka mamaya tayo yung nag-push sa kanya din. 'Di ba? I'm not blaming the parent, but this is something that we can think of to evaluate since nag-a-address tayo ng concern. Maybe we have to look at every facet of the relationship. Yes. 'Di ba? Baka merong kailangang ma-fix talaga dun sa relationship. Yes.
Kasi hindi naman kailangan maging biologically kumbaga connected kayo in order for you to influence the person. Yes. Lalo na kung pagmamahal ang pinag-uusapan. Malaking factor talaga ang love when it comes with family setup. Especially, natutuwa nga ako kasi parang sa akin, bigla ko lang na-realize, nagsisi ako bigla kasi nung mga panahon na yun, parang sa akin kasi, gaya nga na nababanggit natin, prevention is better than cure. Yes. Mas mainam nang sabihin mo lahat. Sabi nga, it's okay not to be okay. Mas okay na sabihin mong hindi ka okay sa harap ng family mo for them to understand kung ano yung talaga pinagdadaanan mo. Kasi ang hirap na wala kayong napag-uusapan tungkol dun sa mga bagay na kasi laging ang nangyayari, success stories lagi ang gusto natin i-share para ma-please tayo. Yes. Kaya ma-appreciate tayo ng tao. Pero sa loob ng family, pwede naman tayo mag-share ng hindi tayo okay. O kaya mga bagay na talo tayo o malungkot tayo. Kasi may mga pagkakataon na you have to allow people to help you. Yes. You have to, especially your family. Pinakamahalaga yun na you would allow them to help you in your deepest moments na down ka. Kasi wala namang ibang tutulong sa'yo kundi family mo lang. Magkakampi kayo talaga. Sa huli, kahit anong conflict. Isang bagay din na natutunan ko yan sa parents ko, sa magulang ko, na lagi nilang sinasabi yan. Minsan kasi tayo, pag bata tayo, feeling natin, kaaway natin yung magulang natin, kaaway natin yung pamilya natin, buti pa yung mga kaibigan ko, buti pa yung mga barkada ko, buti pa yung friends ko, dito ko nararamdaman yung totoong pagmamahal. Di ba? Tapos, sa bahay, feeling ko, hindi ako love, ganyan. And also, that's a dilemma, 'di ba? That's a struggle that most of us as a teenager did go through. Mapalad ka kung ikaw bilang kabataan hindi mo naranasan po ito, no? Pero majority yung as we mature emotionally, isa to sa emotional struggle natin. Feeling natin our home is not a safe place for us. Diba? Kaya home. kumbaga nagkakaroon tayo ng problema kung paano natin nakikita yung pamilya natin, and we are struggling to understand yung dynamic ng family looking at our own homes, diba? Kaya ako madalas sa barkada ko kasi buti pa doon, ganito yung pinaparamdam nila sa akin. Ganito yung hindi mo alam yung pamilyang yun, they also have their struggle with their children. Diba? Na ganun din. So, ibig sabihin, marami sa atin, this is a very common struggle for all of us. Pero kailangan din natin, hindi ito baliwalain. Kumbaga, isa sa bagay na kailangan nating maging intentional. Diba? We have to be more intentional in communicating and in securing each other. Diba? A home or a family should be a safe place. And pag nandun kasi, naniniwala kasi tayo, ang tahanan is an avenue for us to feel the agape love. Diba? Yung agape love na tinatawag, yung unconditional love na tinatawag, na sa huli, uuwi ka pa rin sa pamilya mo. Sa huli, kahit anong gawin nating tulak sa mga magulang natin, yan pa din yung mga huling taong magiging kakampi natin no matter what. Kahit mag-messed up tayo, papagalitan tayo every time nagkakamali tayo, konting kibot, na feeling natin, they are always against us. Yung pala, their intention is for us to be better. And their intention is to protect us bilang mga kabataan. Pero hindi natin nakikita yun eh. Habang tayo pa yung pinagagalitan, habang tayo pa yung sinisigawan, habang tayo pa yung kinokorek, hindi natin nakikita lahat yan. And eventually, we will realize na parang tama pala. Oo nga. Diba? Lalo na pag nagiging adult ka na, parang kaya pala ito yung sinasabi ng mga magulang ko. Lalo na pag nagkaroon ka talaga ng anak, diba, ng sariling pamilya, or sabihin na natin, tayo as pastors, we became responsible sa mga young people. Parang, ito pala yun. Kaya pala ako pinapagalitan. Kaya pala ito. Ngayon, ikaw na yung talak ng talak. Ikaw na yung paalala ng paalala. Parang, tama pala eh. Tama pala sila, diba? And balik tayo, Pastor, dun sa pinag-uusapan natin. And siguro isa pa, yung binanggit mo na nga rin, Pastor, we have to help develop their confidence and self-esteem. Diba? Isa yun sa bagay na dapat maging intentional tayo. And paano daw natin gagawin to na ma-develop or makatulong tayo sa pag-develop ng confidence at ng self-esteem ng isang bata? Diba? And isa sa nakita natin, Pastor, na we have to start appreciating. Diba? Yung yung achievement, yung accomplishments. Kasi isa daw to, Pastor, sa problema ng maraming families. Na hindi tayo appreciative. We don't appreciate yung milestones ng ng mga anak natin, 'di ba? Parang yung support
parang we lack support dun sa mga achievements na nila, parang may na-accomplish. Ayun lang. Di ba, naalala ko meron yung isang bata na ito sad story di ba? Yung alam ko nabanggit na rin natin 'to sa iba nating mga pag-uusap, di ba? Yung news before, I think it's in Singapore. Parang 7 years old kasi hindi niya na-meet yung standard ng magulang niya. Di ba? Parang nagpakamatay yung bata dahil na-disappoint niya, feeling niya na-disappoint niya yung parents niya. Pero pag tinignan mo, sobrang achiever niya sa lahat ng mga bagay. And isang bagay yung nakita ko dito, we have to start to be more appreciative. Yes, oo. 'Di ba? Parang wag natin laging tignan yung kamalian or yung kakulangan, 'di ba? Kasi hindi natin natutulungan yung bata to do better. Yes, oo. Kapag ang pinaramdam mo sa kanya na wala na siyang magawang tama, 'di ba? Oo. So kailangan daw sikapin mo in order for you to help develop yung confidence at self-esteem ng isang tao, be their personal cheerleader in life. Yes. Diba? Amen. You have to lalo na pag magulang tas anak, and ito sa case na to meron tayong kailangang i-address. Yes. 'Di ba? Kasi nag-struggle na nga, nagre-rebelde na nga and all. Kailangan daw bigyan mo ng undivided attention. Yes. Para daw ma-realize nila na they are important to you. Kasi baka yun yung feeling niya, hindi naman ako mahalaga. Diba kasi even in school, yung bata hindi daw nagpe-perform, ayaw makinig sa authority. Ibig sabihin, may issue talaga na kailangan ma-address. And maybe that person or that child is also struggling with herself. Yes. Maaring sa mismo ayaw naman niya na nandun siya. Pero she is so helpless. Yes. Parang feeling niya she is chained to those emotions. She is chained to those responses. And feeling niya, hindi niya alam mo yung pag weak ka, kahit gusto mong tumayo, hindi ka makatayo. Yes. And you needed people who have the heart, diba? Who have the proper concern to really help you out. Na kahit ayaw mong magpatulong, hindi. Tutulungan kita. Yes. Diba? It's very important to express your concern, your sentiment, your love, diba? For the person. Parang wag mong isipin na hindi naman niya kailangan yun eh. Feeling ko hindi yun yung kailangan niya. Feeling ko hindi naman yun yung problema. No. Isa po to sa kailangan natin gawin. We have to be more intentional in building up our children's confidence and self-esteem by showing them, 'di ba? Yung love na to by giving time. Yes. 'Di ba dapat kumbaga yung words natin at yung actions natin are aligned. Yes. 'Di ba? And eventually, habang nakikita nila to sa atin, ito yung nagiging na-form the belief system sa kanila, yung naitatanim natin na values dun sa mga bata. And naniniwala ako, Pastor, that this is not a hopeless case. Yes. 'Di ba? Pwede pang maayos yung relationship ng parent at nitong kanyang anak. Basta ang goal in mind, kung ang as a parent, kung ang goal mo talaga in mind ay for things to be better. Yes. Basta ang objective maayos. Yes. That's the objective. No matter what, kahit na sabihin mong lulunukin mo yung pride mo, na hindi mo nakasanayan, pero if this is something that would help your relationship with your child, why not? Yes. Diba bakit naman hindi? Oo. Diba, Pastor? Malaking factor kasi ang support dyan. Yes. You have to support yung anak mo in all aspects. Kasi iba yung siguro ngayon ko lang din napansin na I needed support nung bata ako. Sobrang kailangan ko ng support. Na ako naman, dahil alam ko namang supportive ang parents ko, ako naman yung nag-neglect dun sa part na yun. Na parang ayoko sinusuportahan ako kasi nakakahiya. Parang ganun. Yun naman yung nagiging dating sa akin. Nakakahiya siya. Pero at the same time, nung lumalaki ako, doon ko nare-realize, pag may mga portions ng mga conversations namin ng magulang ko na na-appreciate nila yung ginagawa ko, na nabuboost talaga yung confidence ko. At parang ako, mas nagiging confident ako. Yung self-esteem ko umaangat. Mas nagiging confident ako humarap sa mga tao. Mas nagiging masaya yung buhay ko. In general. Yes. Alam mo, Pastor, napakahalaga kasi ng words of affirmation para sa marami sa atin, especially at a young age. Lahat tayo yan isa yan dun sa love languages na pumupuno sa atin when we feel appreciated. Yes. 'Di ba? So, siguro isa yun sa bagay na kailangan na makasanayan natin at home. We must learn to appreciate even the smallest
smallest effort, 'di ba? Yes. Na binibigay ng isa't isa in order for them to improve. For example, kahit when it comes to skills, when it comes to talent, kasi minsan may mga magulang gusto yung anak nila talagang sobrang talentado, 'di ba? Kaya lang yung bata hindi naman niya talaga talent 'yun. Tapos feeling ipaparamdam natin doon sa bata na yun, pag hindi sila ganito, parang they are underappreciated. So kumbaga gusto lang nating sabihin na we must learn to appreciate even the smallest efforts. Baka naman sinisikap din talaga ng mga bata to really please their parents, 'di ba? Lalo na sa culture natin dito sa Pilipinas, halos lahat naman tayo may ganun tayong heart na pagbata ka, pag youth ka to gusto mo maging proud yung parents mo sa iyo. Kaya pag napansin ka na you're doing a good job, you're performing, 'di ba? Parang masaya sa puso mo 'yun, nabo-boost lalo nun yung na maging better ka, maging better ka lalo. And alam mo, malaking factor itong pinag-uusapan natin, Pastor, kasi dapat tayo bilang magulang din. Hindi lang mga magulang, siguro kahit yung mga kapatid na nakakaintindi. Tulungan natin yung mga kapatid natin, tulungan natin yung mga anak natin to also socialize with other people. Diba? Ako, Pastor, isang malaking factor, I think, siguro siyempre sa personal experience ko, malaking factor sa akin na I'm part of a church. I'm part of a small group. I'm part of a community. I'm part of a youth group wherein I can grow as a person. 'Di ba? So, napakahalaga na tayo din kumbaga maging intentional tayo in bringing our children in communities or in relationships that would also help them 'di ba, na matutulungan din talaga sila na mag-progress as a person. And yung examples natin as parents are very important. Kumbaga tayo, ma-involve tayo sa church, makita nila that how God is changing you as a person, na ano yung buhay na nasa Panginoon. Diba? Ako naniniwala ako kapag yan yung araw-araw na nakikita ng bata, ng mga anak sa loob ng tahanan. Kasi ganun din naman ako Maraming bagay na kumbaga ako nakita ko sa mga magulang ko kung paano kumilos ang Panginoon sa kanila and how intentional they are also doon sa faith na meron kami, no? So, naging encouragement sa akin yun. Malaking bagay talaga yun. Nakita ko yung tatay ko kung paano niya give up talaga yung mga bisyo, di ba? Kung paano yung faith niya na sa Panginoon na talagang nabago, how he talks, how he behaves, yung mga bisyo niya, kung paano niya natalikuran, kung paano niya kami trinit. I have seen my father ask for forgiveness personally sa akin. Isa yan sa testimony namin na nung binago ng Panginoon yung tatay ko, nakita ko how he humbled before the Lord at the same time how he humbled to us. Na parang ako, alam niya may issue ako, may anger issue ako sa kanya. Alam niya yun aware siya. So, hindi siya nagdalawang isip na humingi ng tawad sa akin. At nung humihingi siya ng tawad, nung nakita ko na parang luluhod siya sa harapan ko, hindi ko kinaya yung part na yun. Sabi ko, and I was in high school during this time. Third year high school ako, I guess. And nung nakita ko yun, parang doon ako natunaw, nadurog ako yung humility nung father ko. Parang sabi ko, kahit anong galit ko, kahit anong galit ko, kahit anong inis ko, parang natunaw lahat Parang hindi tatay ko to. Parang bakit luluhod yung tatay ko sa akin? So sabi ko, kay Papa, wag, I forgive you. I forgive you. And it changes the atmosphere. It really changes the atmosphere at nagdulot din ng healing yon between our relationships. Na marami kasi sa loob ng bahay, silent yung war natin with each other. Diba? We silent treatments. Diba? May mga, dahil nga walang freedom to express your feelings, naiipon yung galit mo. Tas you're trying to look for ways para maiparamdam yun. Diba? So sa actions mo na ipapakita yun. You started to rebel against your parents kasi gusto mong maramdaman nila yung nararamdaman mo din. Yung pain na nararamdaman mo. So, 'di ba? Yan yung pwedeng nangyayari. 'Di ba? May pwedeng yan yung nangyayari doon sa dito sa ating kaagapay, no, doon sa daughter. So, it could be anything. It could be anything. Amen. And Pastor, isa rin sa hinihingi ng kaagapay natin is pag-usapan naman natin if yung daughter niya really needs help. 'Di ba? May mga meron siyang tanong dun sa dulong part. Sabi niya dito, nais ko po sana makapag-under siya ng counseling at di ko po alam kung saan meron at kung meron pong free counseling programs
po na malapit sa Dasmariñas, Cavite. So in any case po na yung kaagapay natin really needs professional help. Actually maraming tulong naman na pwede tayong mahingan. And siguro meron po kaming mga ilang babanggitin na mga organizations who are offering free counseling online. Yan. So Pastor, tulungan mo ako na i-share itong ating mga numbers dito, free counseling. So, meron po tayo sa National Center for Mental Health Crisis Hotline. So, ito po ay si NCMH USAP. Yan. NCMH USAP. USAP, yan. So, ito po yung mga numbers para pwede nyo pong i-take note yung mga numbers na mababanggit po namin. So, sabi po dito, it's 0917-899-USAP. Or 8727. 8727. Yan po yung cellphone number. Yes, cellphone number. Ito naman po yung hotline number nila. Yes, landline. Landline. So, 77989-USAP or 827. Yan. And pangalawa po, meron din po tayo sa Philippine Mental Health Association online support. So, pwede po kayong mag-chat sa messenger nila. Meron po silang Facebook Messenger. Ito po ay si PMHA Facebook Messenger. So, pwede po kayo mag-chat dyan ng mga concerns nyo. And pwede sila mag-email, Pastor? Yes, mag-email din po. Ito po yung email nila. It's pmhacds@gmail.com. And of course, yung kanilang cellphone number, 0917-565-2036. Iyon. Maraming salamat dyan, Pastor. At meron ba pong ilan tayo na pwedeng hingan din ng counseling? Nandyan po ang Philippine Psychiatric Association or Mind Matters. At ang number po nila ay 0918-942-4864. Uulitin ko po ito po ang Philippine Psychiatric Association, Mind Matters. Ang number po nila ay 0918-942-4864. At nandyan din po ang PsychConsult Incorporated at ang number po nila ay meron lang po silang landline number na pwede po nating tawagan. Ito po ay 842-12469. Ulitin ko po, ang kanila pong landline number ay 842-12469. Yan po ang PsychConsult Incorporated. And meron pa, Pastor? Meron pa po tayo. Ito po si Gray Matters Psychological and Consultancy Incorporated Philippines. Ito po ang kanilang numbers. 0917-709-6961 at 0997-561-8778. At meron din po tayo sa InTouch Community Services. 24/7 po ito. Ito po ang kanilang landline. So, it's 893-7603. Ito naman po ang mga cellphone numbers nila. 0917-800-1123 at 0922-893-8944. Yes. At ang InTouch Community Services po ay 24/7 na crisis line for the mental wellness of all health and safety frontliners. So, pwede nyo po yung tawagan at pwede po kayo makipag-usap dyan. At nabanggit ng ating kaagapay din na siya ay within Cavite. Di po ba? At meron po tayong available na help sa the De La Salle University Dasmariñas Center for Applied Psychology. Pwede nyo po silang tawagan. Ito po ay sa Dasmariñas, Cavite po lamang. Ito po ay 0935-751-9227 or 0919-499-8381. Ito po ay sa De La Salle Campus sa DASMA. At ulitin ko po yung number. Ito po ay 0935-751-9227 or 0919-499-8381. At meron din po sa Psychor Neurotesting Center. Ito po ay sa Isabela. Kung may nakikinig po na taga Isabela, ito po ay 0977-288-4563. At yan po yung mga numbers na pwede po nating hingan ng tulong. At Pastor, bago tayo magwakas kasi na doon na tayo sa dulo, ano yung mga final na words na pwede nating i-share sa ating mga kaagapay? Siguro ito lang yung mga final words po namin. Ako po personally bilang isang counselor at concern sa ating mga kaagapay. Number one is to tell always the truth. Napakahalaga na lagi tayong nag-share ng truth sa lahat ng aspeto because it will set us free. No? Pangalawa, we have to build intimacy with each other. At siguro yung pangatlo, sabi nga po sa word of the Lord, learn to number days so that you may gain a heart of wisdom.
mahalaga po ang bawat oras ng buhay natin. At isa pong paalala sa akin yun ng Panginoon. Ayan, maraming salamat, Pastor Iel. At gusto ko lang pong ihabol dun sa mga counseling and training center po na pwede po tayo mag-reach out. Meron po tayong mga pwedeng makatulong din po mula po dito po sa ating Heartline program. So I would recommend ang Amara Counseling and Training Center na pinangungunahan ni Pastor Archie de la Cruz. At ito po yung number nila kung gusto niyo po silang kontakin. Ito po ay 0936-921-8516. At ang email po nila ay amaracenter2015@gmail.com. Meron din po silang Facebook page. Pwede nyo pong i-message at i-follow ang kanilang Facebook page, ang Amara Counseling and Training Center. So, sila po ay mapapakinggan ninyo every Monday dito po sa Heartline din. At marami pong iba pang mga tulong na pwede po tayong mahingan kung tutuusin. And sana po dun sa ating kaagapay na nagpadala ng kanyang concern, sana po kami po ay nakatulong sa araw na ito. At yun lang po, naniniwala pa rin po tayo na sa huli ay sa Panginoon po talaga tayo dapat na lumalapit at kumakapit. So if we would unang-una fervently pray for the situation of your daughter. At the same time, yung relationship po ninyo, mahalaga na ma-involve din po siya sa isang community that would be healthy for her, na talagang malalapit din po siya sa ating Panginoong Diyos. At hindi lang po siya ang maganda na matulungan din, kundi tayo po bilang isang buong pamilya, naniniwala po ako na ito ay hindi lamang po pag-aayos ng buhay ng isang tao, kundi tayo as a family, we really have to grow together. Di ba? Sama-sama po tayo na kailangan na tugunan or sama-sama po tayo na mag-ayos ng kung ano man po yung mga dapat ayusin sa ating buong sambahayan. At naniniwala po tayo na sa Panginoong Diyos, wala naman pong imposible. If we will choose to trust the Lord with all our heart and lean not on our own understanding and in all our ways, kailangan po yun yung lakaran natin at sundin natin kung ano po yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. At naniniwala po ako na ano man pong pinagdadaanan natin sa ating mga relationships, if we would really come to the Lord and ask for His help, naniniwala po ako na tutulungan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At isang bagay pa na lahat po tayo kailangan po natin ay patuloy po tayong mag-grow dun po sa ating personal relationship with the Lord or with Jesus Christ. We have to every day seek for God. At sabi nga po ng salita ng Panginoon, kung sino daw po yung tunay na nagsisik ay siyang makasusumpong. Kaya patuloy po nating isik ang presence ng Panginoon sa ating mga buhay at the same time para po sa ating pamilya, sa ating sambahayan. At sabi nga po ng Panginoon, siya ay more than faithful sa mga bagay na gusto niyang ipagpala sa atin. Kung tayo po nagtatapat, higit pong tapat ang ating Panginoong Diyos. At nandun na po tayo sa ating dulo, sa wakas po ng ating kwentuhan at usapan ngayong araw. At lubos po kaming nagpapasalamat sa pagsama po ninyo sa amin. At sa ating pong pagwawakas, hinihilingin ko po si Pastor Iel to pray for us. Sige po, tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, kami po yung lumalapit, Panginoon, nagpapakumbaba sa kadakilaan niyo po sa buhay namin, Panginoon. Sa oras po na ito, hiling po namin, Panginoon, na Ikaw ang siyang kumatagpo, Panginoon, sa mga nakikinig, Panginoon. I pray, Lord, na ang salita mo ang siyang maitanim sa kanilang mga buhay, Panginoon. I pray na gamitin mo pa, Panginoon, programang ito na umabot pa, Panginoon, ng maraming tao, Panginoon, maraming kaluluwa, Panginoon, sa iyong paanan. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy mo pagpalain pa ang DCS, Lord God. Maging ang mga nakikinig, Panginoon, at mga pinipiling magtapat, Panginoon. Maraming salamat. Ikaw ang siyang maitaas sa buhay naming lahat. Sa iyong mataas na papuri, pasasalamat, pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Muli po, maraming salamat po sa pagsama po sa amin for 1.5 hours at inyo pong napakinggan ang programang Heartline Youth Edition dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Dito po sa Ortigas Center, Pasig City. Kami nga po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig at hanggang sa muli mga kaagapay. Good night. God bless you. Barkadang tapat, higit pa sa ka-chat. Heartlines Youth Edition sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.